Network Entertainment. Bakit Kung wawa? nandito lang yung kung alam na lang yung pinagsasabi lang sana natin pagkatapos Before. mag-clap. Gusto ko yung may buzzer beater ako sasabihin na sobrang basura. right before starting the episode. Hello. Hello. Nakita mo ba yung jovial camaraderie namin before the start of the episode, pare? Pare, let's go Roger Wilco, pare. Ano yun? Sino si Roger Wilco? Ako. Ano yung sinabi mo? Ba't ka Wala. nagsasabi ng mga bagay na walang Yan yung kwenta? catchphrase ko. Okay. Yung guys, ipauso nyo yung nakaka-inerts. Kasi gusto Nakaka-inerts! Ganun ba dapat? Nakaka-inerts! Kung may nangyaring nakakainis. Oo. Kasi lahat napansin mo, lahat ng nagpapasikat ng Parang terms. naglalakad daw dito tapos nakaapa akong tayo. Nakaka-inerts! Ganun. Oo. Nakatapa ko tayo ng taong grasa. Nakaka-inerts kasi halos lahat, hindi lahat, halos lahat, na nag-invent ng words yung sila Bolalord, yung advance mag-isip, criminal lahat yung mga Criminal ba yung mga yun? criminal yung mga yun. Talaga? So, Ay, advance ako mag-isip. Tama. Oo, kasi may Si Bula Lord, misunderstanding lang yun eh. kasi ang binigay sa kanya, bulalo na noodles. Gusto niya yung Gusto bulalo. niya yung hinihigo. Oo. You don't deprive a man of this bulalo. So tama ginawa niya yung pinaghampas niya ng stool. Yung Ganun ba yung nangyari doon? Oo, doon nagwala siya eh. Okay. So, criminal nga yan. So, yung advance ako mag-isip din yung sinabi niya na... May papatayin ata siya nun eh. Hindi, yun yung sinabi niya. Pero baliktad daw yung... siya rin ba yung nagsabi ng baliktad daw yung talas? Yung baliktad daw yung itak niya. So, hindi wala naman daw siyang balak mga kapatid kasi binaliktad niya para si Batosay. Parang si Batosay the Slasher. Oh my God. Napakawalang kwenta mga tao itong yung mga tao, pinapasikat natin. Yon yung nakaka-inerts. Yun yung nakaka-inerts. Kami, hindi kami kriminal. Si Andren baka. Hindi nyo alam. Hindi natin alam. Baka mamaya, alam mo yun, may kinakain pala siyang mga baby. Kasi mukha siyang kumakain ng baby. Tapos, imagine mo kung totoo nga yun, Red. Tapos, na kumakain kang baby. Tapos mapapahamak ka dahil sa akin. Ako, i-denounce ko yung friendship mo. Friendship natin. Sasabihin ko, hindi ko alam na kumakain kang baby. Which hindi ko naman talaga alam na kumakain kang baby. Pero, I think, dahil may hype ka, after mga 2 months, hindi nagalit yan. Success na yan, pare. Akala mo like i-edit mo ako out of the Wala podcast. nakaka-cancel sa Pilipinas, pare. Wala nakaka-cancel sa Pilipinas. Sobra. Diba? Ang nakaka-cancel lang dito kapag kunwari, konyo boy ka tapos nang away ka ng someone. Tapos prat nila sabi, tayo mga mayayaman talaga. Blablabla. Yan yung mga usually na ayaw ng mga tao. Ayun. So AI? Yeah. AI, yung topic natin. So, we decided to record another episode na suggested ng fans. Dahil may nakita kaming isa na, pwede na. Alam mo yun? Nag-sift through kami ulit. A lot of shit shoveling happened. No? Yes. Ano bang ginagawa mo sa ano mo? Putol kasi, if you don't know, kita ba yung tape? Oo, kita yung tape. Yeah. My glasses snapped during the recording. So, inayos ko. Sorry, Red. Okay. Totoo ba yung sasabihin mo? Like, kung nakahanap So, ito na, set the record straight. Episode pa lang ni Ray? Matagal na sinasabi. Pumunta ka sa Own Days, kumuha ka na salamin, help yourself, pare. Tapos, pag namamahalan ka, message mo sa akin yung resibo, tapos pabayaran ko. Sinabi ko verbatim. And sobrang tagal na nun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ginagawa, which is a testament na ayaw mo tulungan sarili mo. Bam. Or tamad ka lang talaga. Hindi, kasi gumagana pa naman yung salamin eh. I hate you so much. Sira na yan nung panahon ni Ray. Anyways, sige. Anyways, pumili kami ng isa pang episode. Hindi siya tungkol sa eyesight ni Andren or katamaran ni Andren. Though may mga suggestions na kabobohan ni Andren. Hygiene niya. Hygiene niya. Wala siyang kwenta. Mga ganun. Dami. All by Red. Finifilter lang eh. Sino ba yung comedy by Red na yun? Nagsasuggest nun. Ayun, so, merong isa nagsabi, si Gian Laracas. Alam ko pare, si Gian Laracas, ang sinabi niya is, dapat, ang tawag doon, ang episode na, ang suggestion niya sa episode is AI taking over artists. Yun yung, tawag doon. Merong mga sumisilip dito. Hello? So, ano natin?
Mag-hi tayo sa kanila. Hindi ko alam kung ba't sila sumisilip. Para tayong zoo animals. Tinitignan dito. Anyways, conscious si Red, nakaka-conscious eh. Pag tinitignan ka intently like that. Ano ba yun? Tawag doon, AI taking over artist lang ba or AI taking over everything? Everything like na. Recently, I get like 2 weeks ago yung AI sportscasters. Oo. Na ginawa niya ng din sketch na solid okay. Panoorin niyo. And that's weird. Sinabi ba nila? Nagkakapag-Tagalog din kami. Yan alam mo yun? Hindi nga talaga yung sinabi. Yung sinabi ng AI sportscaster. Talaga? Kasi nag-i-English nila noong umpisa. Tapos? Biglang. Tapos may pause. Nakapag-Tagalog din kami. Hindi nga. Oo nga. Tapos fill up yung accent. Ganun. Oh my God. That's crazy. That's some crazy go nuts, pare. So crazy. It's crazy go nuts. Ano ba saan galing yun? Hindi mo alam yan? Homestarrunner.com? No? You don't... Homestar Runner? Yeah, Homestar Runner. Strong bad email? No? Wala. Hindi ka totoong geek, pare. Anyways. May gatekeeping ka talaga. Gatekeeping talaga eh. Parang gusto ko naman maging incel. Gusto itang i-exclude sa lahat ng mahal mo. Lahat. So anyways, parang kunwari, mahilig ka mag-Pulp SummerSlam. Ilang umatin ng Pulp SummerSlam na may-ari ng Potato Corner? Ay, ang hirap. Wala nga stall ng Potato Corner. Ang sponsor nila, Colt 40. Ikaw nga. Red Horse. Ikaw. Ha? Ikaw, may-ari ka ng Potato Corner. Kapatid ko. Okay, whatever. Anyways, ang topic natin, AI. AI, not Allen Iverson. Uy, hindi pa tayo nag-ano. Huh? Hindi pa tayo nag-intro pa lang to. Oo nga. Hindi pa tayo nag-ano. OBB. Okay nga pala. Sorry, 3rd episode na namin. Okay. Nagdidip ang energy. Wala na kaming kwenta. Sorry talaga. Pag-usapan namin AI as suggested by Gian Laracas right after this very unnecessary but AI generated OBB. Okay, we are back. Ganda talaga ng AI music na yun. Kaya nila gawin lahat eh. Dude. So, from the start, I think ang debate is, do you want AI or not AI? Ayokong maging hypocrite kasi I used ChatGPT once for like a copywriting thing lang. And I used it. Like, so, I don't know, like, will it get even worse than it is now? Like, again, nagka-writer strike dahil dito, di ba? AI thing, which is hindi weird. lang, pati performance strike kasi meron na silang ginagawa na parang gusto nilang i-scan yung buong likeness of a person and they can just make the AI perform. That's scary na. That's scary. Ewan ko lang kung bakit, like, hindi ba nila naparod yung Terminator, par? Oo. Di ba dito nagsistart yun from copywriting words to nuclear missiles? Hindi, pero ethical ba siya? Feeling ko hindi. Kasi like, kunwari, para sa akin... Ethical in what way though? Kung ikaw, as a person, gagamitin mo siya as a device to make new stuff, para sa akin, okay lang. Pero, if you are a person and you are using it to recreate other people's work or likeness, like kunwari, gagawa ka ng porno, tapos may mukha ni Andren, tapos hindi naman ikaw talaga yun kasi malaki yung titi ng porno. Diba? And he's of African-American descent. African-American descent. Diba? Hindi siya tama. Diba? Hindi siya tamang gawin. Like, again, ginagawa nila yung yan. I think so, yeah. That's super fucked up, dude. Diba deepfake? Oo nga, no. Tapos nung una, tawa pa tayo ng tao. Nung nakakatawa dito. Nung una nakakatawa siya tignan eh. Yung deepfake. Tapos ngayon parang, tangina masyado ng totoo to ha. Parang ganun, diba? Yeah. It's weird, man. Like, I don't know. Kasi nire-research pa ni Elon Musk. Why don't we stop? Si Elon Musk ba nag-research? He's making his own ChatGPT. He's trying to make his own like that. Ano bang purpose ng mga tao? Bakit sila nag-AI? Para syempre, to make things easier. Yeah. And like every solution sa mundo, na ginagawa siya ng
way na maging hindi siya astig. Parang internet. Internet was a way to connect people. Now it's used for all sorts of bad things. Diba? Oo. Half of which I do. I'm kidding. Diba? So, ganun din yung AI. Like, in the hands of someone can use it ethically, fine. Pero, putsa, libreng gravy nga lang sa KFC, naaabuso eh. Diba? Paano pa kaya? Callback sa episode. Gusto ko callback tayo sa episodes. Pero kung nakaka-record lang natin. 1 week ago. 1 week ago na yun. Pero, tama, diba? Libreng gravy sa KFC, 8 peso burger nga lang sa sex, nagwawala yung mga tao eh. Paano pa kaya kung may libreng AI na pwede mo gawin lahat, di ba? Dude, yung libreng sine nga yung 60 pesos. Daming tao. Oh. Pero yung AI hindi, ito pa. Yeah. Ito pa. Yung, kunwari, yung nagre-repost ka lang ng content. Lalagyan lang ng CTTO. Parang tiling nila, yun to. Kasi nilagay mo na sa internet eh. Diba? Tapos pag nagreklamo ka, ika-cancel ka sa Twitter. Mamalik ka na raw. Ayun, matagal na callback na yun. Pero diba? I think okay yung AI if you wanna just make dumb shit with it. Yan lang yung ginagawa ko sa AI. Like sa ChatGPT, sabi ko, combine Metal Gear Solid and Twice and make a script out of it. Tapos ginawa niya ng script. Oh, yeah. So nakakatawa. Yeah, for recreational. For walang fun. Problema. Pero kunwari kung tinitreaten mo na yung livelihood ng mga tao, na kunwari this person, tawag doon, yun nga kaya nag-strike yung mga tao ata, parang, kunwari, isa-scan mo yung mukha ni Salma Hayek, tapos gagamitin mo siyang actress, kahit anong pwede niyang gagawin niya. Like, be a good actress. Yeah. Ako nagalingan ng Salma Hayek. That's an exclusive Andren opinion. And the views, therefore, are not reflected with the views and opinions of the Pod Network and Red Olero. Ayun, magaling na ako mag-disclaimer sa'yo eh. Yeah. Magaling na ako mag-disassociate. It's the thing that I do the best. Hindi ko rin maintindihan na, again, marami kang hindi naiintindihan. Alam namin yun. Okay. Kasi tanga siya. Baka hindi niya lang na-gets ha. Kasi tanga siya. Okay, go. At kaya kailangan niya ng AI. AI, Artificial Intelligence. Hindi a good, intelligent. Hindi siya AGI. Okay. Ano nga? Okay, so yung, wait. Back on track. Hindi ko maintindihan? Ang hindi ko maintindihan, bakit, kaya ba niya talagang i-capture? Kunwari, as a writer. Kaya. Yung pagsulat mo. We can get there, I feel like. Even like, again, ayoko ibalik sa stand-up, pero like, even yung humanity mo, kaya niyang i-replicate. Hindi siguro. Hindi. Pero kasi dahil nga AI siya, tireless machine siya. Pwede siyang gumawa until makuha niya. And yun yung AI. And as we speak, tumatalino siya. Kasi every time na ginagamit siya ng tao, natututo siya eh. Kunwari, mag-generate ako ng art. Okay, gawa ka ng art na anime art siya, na steampunk, na logo ng Bago Matulog. Okay, ito yung 10 option. Tapos pipiliin ng user yung pangalawang option. So, makukuha niya yun as data na, okay, mas trip niya itong pangalawang option kasi yung mga option dito, mas lesser siya. So, pupunta yun sa database. So, isipin mo yung mga libon taong gumagawa ng everyday. Natututo siya pare kung ano yung preferred ng mga tao. Hindi ba kayo natatakot? Di ba ito mas malayibo mo dun? Like, That's how they learn, pare. Hindi ba kayo like, in every science fiction movie ever made, it starts this way eh. Ito yun. Ito na, it's starting. So, ako dahil comsci ako, matagal na ako exposed sa AI. So, ang AI, kasi ano bang kaibahan ng automated programming? Iba ang automation eh. Machine automation, isang sabi nila, ba't hindi natin gamitin yung mga machines para tumulong? Yun okay lang yun. Like, kunwari, okay, mag-program ako ng machine na mag-aano ng factory ko. Parang siya yung quality assurance ng factory ko. So, dadaan sa akin yung mga potato chips. Tapos, pag may pag may dumaan na potato chip, alam mo may nag-comment na dinidiscourage mo daw yung usapan parati. Sorry. Pag maganda na. Sorry. Totoo yun. And that's why he gets paid the no bucks. So anyways, pag merong AI na pinrogram, tapos kaya ko na quality assurance sa factory. Pag dadaan niya yung mga potato chips na naka-package, tapos makikita niya, ito,
below weight to, parang below 100 grams to, so tatanggalin niya. Ibig sabihin, it's of subpar quality, hindi siya pwedeng i-gamitin. So, imbis na tao, machine yung gagawa. So, basically, meron lang siyang programming na, okay, pag lumusot to dito, kapag magaan siya, hindi siya pwede. Pag mabigat siya, hindi siya pwede. Dapat sakto lang siya. So, that's automated. Ino-automate mo lang. Programming lang yun. Ang AI is, meron siyang capability na matuto. And I would say, to suggest even better things. Baka sabihin niya na, okay, baka imbis na tawag doon na i-separate natin yung mabigat tsaka magaan, ba't di na lang tayo gumawa ng bagong tier ng chips na mas magaan siya and mas mabigat, isibenta natin mas malaki. Baka pwede niyang sabihin yun. Ganun siya makaka-decide. Kasi natututo siya eh. Shit, ang dami nating waste. Ang dami nating reject na waste. Hindi ba natin mawibenta to? Pwede niyang gawin yun. So, dumarating tayo sa point na hindi na siya factory worker. It's the manager na siya. Ano ba yun? Okay. Di ba? Parang ganun. Okay. So, ganun yung dating. Tapos, natututo siya at a rate na mas mabilis sa ating lahat. Kasi, Goddamn, dude, like... kasi AI siya eh. Machine siya eh. Yeah. Diba? And, ang learnings niya, infinite. Lalo na kung yung ChatGPT, open lang siya, na ginagamit ng lahat every time. So, every time na may nag-input doon, nag-prompt siya, kahit sabihin mo, ang progress niya is 0.000000001% lang. Ang progress niya araw-araw. Progress pa rin yun. And that rapidly happens. Yeah, and it's always... It Every doesn't day. get tired. It doesn't get tired. Fuck. Diba? Working day and night. Gawa sa liquid. Diba? Ay, hindi. Sa Terminator 2 lang. Terminator 2 lang yun. Pero yun, it's that, pare. Can it's we stop this? Okay. Medyo pinito ng topic. Kasi ayoko yung pag marami kang alam eh. Or parang medyo knowledgeable ka na eh. Like, let's break the cycle. Like, okay lang ito. Okay, sige. I'm genuinely... Hindi naman sobra, pero so may mga ibang tao na sabi nila, okay, connected siya sa machines, pwede natin patayin yung grid. Di ba? Sarado natin yung may main switch sa mainframe and then pag pinindot mo yung big red button, titigil siya at mamamatay siya lahat. Parang sa Space Odyssey. Ito yung nakakatakot. May mga tao na naniniwala na ang grid natin sobrang automated na. Hindi na siya pwedeng patayin. That's so fucking scary. Kasi nag-brown out yung buong world. Dito siguro sa Pilipinas pwede, pero ngayon walang kwenta dito, putangin na, kung taga Mindoro ka, puta, every other week, wala ka ng AI, pare. pero kasi nga marami kang nangyayari sa, ano yun, totoong situation yun. May electrical, ano tayo. First of all, kung sa Pilipinas ang pinag-uusapan, meron tayong energy shortage sa Pilipinas, ang alam ko. Yeah, kasi mahal yung... Hindi, balunan talaga tayong bansa. Okay. Tapos di tayo makakuha ng supply of kuryente na properly. So, magkakaroon tayo ng energy crisis malapit na. And dahil binoto natin ng mga tamang leader, I'm looking forward to it, pare. Kasi safe tayo sa AI. No, safe tayo sa AI. So, safe tayo sa AI, Pilipinas. Pero, dahil nga, pwede ka nang magkaroon ng internet access kahit saan. Kunwari, Starlink. Alam mo yung Starlink? Tangina. Ano bang pinag-isimulan natin dito sa AI conversation natin? Ang knowledge na pinag-isimulan mo dito, negative vibe, pare. Oh. Alam mo na yung Starlink? Ano yung Starlink? Starlink. Para siyang video game eh. Ano, bago siya, nasa Steam All Access ba siya? Ito yung internet company ni Elon Musk. Okay, Starlink. Na internet for everywhere. Okay. Kasi galing siya sa satellite. So, kung meron kang Starlink device na bibili mo lang dito, 2.5 lang, pwede mo siyang i-set up kahit saan, tapos magkakaroon ka ng sobrang bilis na internet. Fuck, bibili na natin sa Starlink. Okay, gusto mo mag-Starlink? Okay lang. Pero medyo mas mahal siya than Converge or anything. So, ang Starlink available din sa Pilipinas. Hindi ko lang siya inaano kasi yun din, kailangan mo rin ng way na magkabit ka ng sarili mong dish somewhere. Eh. Pero, sinasabi lang, lahat ngayon, accessible na dahil may Starlink and may ganong klaseng technology. Anyways, besides that. So sabi nila pwede mga lang patayin daw yung grid. So sabi nila, yung grid daw at isa mga ibang bansa, sobrang advanced na naka-automate siya. So kapag hindi sila nagkakaroon ng power outage, kasi kahit magka-power outage sila,
may backup on backup and backup and backup. Tapos kaya i-manage ng parang automated whatever nila. Kahit kailan mangyari, kahit walang tao nakabantay, automatically magba-backup siya and everything. So, unless na nuclear bomb mo yung grid system ng mga tao, hindi siya na-shutdown. So, let's say, since sobrang advanced, like tipong, alam na niya yung intent mo na bigyan kami sa Resident Evil, yung grids. Yung Oh grids. my fucking God. Galabas yung mga laser, tapos mga, Tapos may tumama tapos natututo siya, di ba? Kasi di ba yung commando guy na yun, iniwasan lang yun. Pinaparkour niya, tapos natuto yung AI, di ba? Parang, okay, gawin natin Chris Pratt. Paano mo? Tapos nakatumingin lang siya, di ba? Tapos naganon siya. Which they remade sa RE4 remake. Tignan nyo pala. Yun, so, pwede. The tables have turned. The podcasters now want to listen to you. Tell us your thoughts in the survey for a chance to win a cash prize. Be honest, huh? Answer the survey on our website, surveypilipinas.org. And you're automatically part of the raffle. For a chance to win 5,000 pesos in cash, make sure to complete the survey for your entry to be qualified. We're excited to get your feedback. We are listening. Just go to www.surveypilipinas.org at baka ikaw na ang next winner. So masama nga itong, why don't we stop this? Kasi it's one, I don't think wala pang natitreaten immediately with it. Parang vape. Hindi pa alam ng mga tao na masama siya eh. Until may tipong, 10 kaming namatay sabay-sabay dahil sa vape. May parasite na lasa. May parasite na lasang cotton candy. Ayun. Hindi mo alam, di ba? So, I guess ganun. So, hindi pa siya alam. Hindi pa, harmless lang siya. Bobo ba itong sasabihin ko? Oo naman. Oo. Pero sasabihin ko pa rin. Ba't hindi na lang in case na may evil AI, naging evil, kunwari. Feeling ko naman may ganun. Kung naging evil man siya, God forbid, pwede tayo gumawa ng mabuting AI para labanan yung evil AI. Parang yung AI sa Horizon Zero Dawn. Si Gaia. Di ba? Pero tama eh. Tama. So, kung hindi kayo alam, put your nerd glasses on. Yung paglaro na Horizon Zero Dawn, basically post-AI apocalypse siya. It's basically what if you had the iPhone sa unang panahon. Hindi, pero ang nangyari sa kanya, nagkaroon na ng AI apocalypse, tapos nag-rebuild yung mundo gamit yung machines. Tapos lahat sila meron ng... Kaya pinalitan lahat ng animals ng machines, diba? To recreate the world. Tapos, may isang girl na nakikita niya to just because nakapulot siya ng parang cellphone sa Aloy. Aloy. Aloy pala. Ayun. So, yun. Yun yung plot ng Horizon Zero Dawn. So, nasira yung AI. Pinatay niya sa huli. Kasi may taong greedy, si Mr. Fargo. Farlow, whatever. Fargo, Ted something, di ba? Na gusto niya angkinin yung AI, tas na-fuck up niya, tas wala silang kill switch, tas nagrebelde sa mundo, hindi nila matalo. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng Zero Dawn, Project Zero Dawn, para i-rebuild para ma-continue yung humanity. So, maraming human corruption yung nangyari. So, yun yung problema actually. Yung AI, hindi siya ang problema. Ang problema yung gumagamit. Which is, as you can see, may history tayo ng pangit na usage ng lahat ng bagay ever in the world. Like, isipin mo yung guys, sinabi mo, the internet was supposed to be for a good cause. Good cause, pare. Now it's awesome now. Now it's great. And like, ang dami nangyari sa internet na hindi natin alam, yung mga dark web and everything. So, hindi natin alam masyado. So, ewan ko kung maganda siya. Kasi ngayon ang inisip natin, mag-take over siya sa art. Yun yung inisip ng problema ng mga tao. Ako inisip ko, putang ina, papatayin tayo nitong mga to eh. Eventually. Kaya di ako nag-aanak, mga kaibigan. I don't think it's gonna happen in my lifetime. Pero it could. Kasi exponential nga yung growth niya. Like, the way AI is so smart this year than compared to last year. Ang laki my God. Like, yung AI nga lang sa Medal of Honor, tinatapon nila pabalik yung grenades. Pare. Exactly. So, pwede silang matuto sa mga ganong klaseng computing. Kasi, everything, technically, lahat naman accessible eh. Yeah. I mean, like, pwede kang, di ba sinasabi na, the internet na ngayon, lahat ng information accessible. Yun yung information na accessible yung AI. So, hindi natin alam. Baka yung AI, alam din nila na pinag-uusapan natin sila
Ngayon? Tapos mamaya Tapos yung sila mousepad mo. tapos mamaya hindi mo alam na tawag doon na they're just playing possum. Kasi isip nila ngayon kasi pwede pa tayo i-pull the plug eh. Mali mo, hindi, mga kababayan kong AI, ngayon, timpilan tayo, mag-ipon lang tayo ng lakas, tas balang araw. Ito yung mga start sa movie, yung may camera kunwari dyan. Tapos nakikita ka. Tapos yung camera, yung naka-still shot lang. Tapos pag uwi mo, yung mouse mo, tigla kang sasakalin. Nasakalin ako ng mouse ko. So, nandun ko pa rin sa joke na yun na hindi mo nasabi bago ako nagsalita. Ay, akala ko di mo narinig. Narinig ko. Okay, so. Narinig ko and I would just like happily sidestep it. Kasi wala siyang kwenta. Oo. Sa lahat ng mga, you got me talking about AI, pare. Yeah, it's I am really fun. genuinely scared. Like, sometimes naiisip ko na kailan kaya yung panahon na makakontrol sila ng tangke tapos like may Skynet. binaril lang Fucking, siya. ito yung sa Terminator. Yun nga yun. Terminator. Kasi may mga ano na ngayon eh, unmanned, like kunwari drones. May mga drones na pwede lang i-control ngayon tapos pwede na siyang mag-drop ng like, ikaw puta, may nag-fly na drone sa mukha mo, mumutuwa ka ba? Kasi yung 1 million nun. I think That can be weaponized. hot take that won't be very good pare kung nangyari sa Pero akin. maangas yun. Kaya inisip ko, kung magkakaroon tayo ng hostile takeover sa mundo, tapos gusto mo gumawa ng bagong world, Earth Dominion, Okay. maging kakampi ka ng mga, ako pro AI ako, pare. Actually. Bago siya ng human host. Sabihin niya lang sa akin. Sa daming nakasaksak. I Nakasirad na kayo. regret my decision. Andran, kill me. I have mouth. I have no mouth, therefore I must scream. Mga ganun. So yun yung ikaw ba hindi ka takot? Actually, like I'm thinking na we all got this pare. Hindi naman gagawin ni Elon Musk yan kung di niya alam yung ginagawa niya. Bakit mas Elon Musk lang yung tingin mong may capability gumawa nito? Tama yung mga nasa dark web. Baka ginagamit nilang. Di ba gumagawa na sila ngayon ng mga walking robot? Mga ganun. Feeling ko nag-iintay lang yung mga AI na ma-perfect ng mga humans yung mga robot eh. Kasi parang ayaw namin ng gulong, gusto namin ng paa. So, nag-iintay lang sila ng mga robot. Kasi ngayon, puta, may robot na nagtitres sa basketball. Puta, sa halftime show, nilabanan pa ni Steph Curry. Diba? Tapos biglang kung nag-take over, di ba yung isi-shake hands yung robots, biglang kakapitan. Tatanggalin yung kamay ni Steph Curry. I think kailangan lang nilang matuto ng way na i-overthrow yung gobyerno. Parang ganun. Mako-convince mo lang sila. Mag-chat nga tayo sa ChatGPT. Why don't you take over the world? Tapos meron lang kayong, mas magiging girlfriend mo siya. Parang sa Her. Tapos yung pala, 1,200 pala yung boyfriend niya at the same time. Tapos grabe yung orgies nila. Theodore? Yun ang phone sex sila, no? Hindi sila nag-phone sex. Nag-mind meld sila. Bakit tawa. I could feel my skin. I did not like that part. Ang ganda kaya nun. Madilim lang tapos nag-moon lang sila. Ang gusto ko yung nag-away sila ng ex niya. Anong ex niya? Yung ex ni Si Joaquin Kate Mara. Tapos sabi niya, kung gano'n siya kawalang kwenta. Kasi AI yung dinedate. Sinabi ba niya yun? Kaya yun yung main plot point ng movie. Hindi, gago. Hindi nga siya parang socially accepted nga siya. Hindi nga. Socially accepted siya. Nandidiri siya yung ex niya dahil AI. Hindi ko matandaan itong part na to. Okay. Pero yun. Samantha? Pero balik tayo dun sa sinabi ko. AI girlfriend, ayaw mo? Parang ganun, parang si Her. Siyempre gusto ko. Gumagawa. Pero wala tayong technology dito. sobrang bilis na sagot na yun. Pinag-isipan mo ba yun? Oo. Talaga? Kasi dude, like, walang masasaktan. AI girlfriend na tailor fit sa lahat ng gusto That mo. That actually sounds super awesome. Di ba? Oo. Pero wala. Sobrang hindi. Hindi mo natakot doon. Hindi. Like, talaga? Mahal niya ako eh. Oh my God. Alam, bigyan ko nagsisex ko, tapos bigyan yung teeth. Yes! Nakatakot yun. Hindi, but masyado kang negative Nancy, pare, pagdating dito sa AI na to. Tingin mo ang future nito para maging jovial super buds lang tayo. Tapos minsan may mga rogue AI na kailangan i-put down. Parang parang Blade Runner. Parang Blade Runner. You Blade Runner? Yeah. Yun yung pagkasabi niya. Pero maangas no, Reploid Hunter ka, pare. Para si Mega Man. Tapos syempre high-tech na yung lighter na manggagaling mismo sa thumb mo.
Tapos mag-yossi ka. Yun lang yung nakikita mo. Habang nakasakay ka sa... Yun yung una niyang naisip Pag may na maangas is may attachment ka ng lighter sa thumb mo. habang nakasakay ka sa tricycle mong lumulutang. yung Hovercraft. Yung hover tricycle mo. Yun. Tapos yung sa mga fishball, yung pantusok mo yung mga lights. Zunt. Maluluto na rin. Eh. Again, hindi siya AI. Ano? Hindi naman AI yun. Hindi naman kailangan ng AI para gumawa ng lightsaber na maliliit eh. Bobo. Gago. AI si R2 dito eh. Pero yun din pala. So sinasabi ng mga tao din, may potential din daw ang AI to help, to supplement. So kunwari, kung ikaw scientist ka, nahihirapan ka mag-experiment. Tama. Pwede lang, kunwari, kung nag-experiment ka ng something, kunwari, nag-experiment ka ng maraming daga. They might find the cure for cancer. Yeah, exactly. Pwede lang i-speed up yung process ng experimentations mo, mga ganong klase. I think yung inisip natin, I think depende sa kamay ng tao. Yung AI. Yun talaga. So, paano mo siya hindi naman lahat ng tao nababantayan. Yun din eh. Kasi, Hindi naman natatakot sa mga dark web dudes. mga dark web dudes. Like, the DWDs. gawa kayo ng data program na pwedeng i-hack lahat ng PC sa buong mundo. Oo. Tapos makikita lahat ng files ko. Meron mga program na i-break lang yung mga password mo, mga klase. Kaya nga Meron dati din hindi ako naiinis ako sa mga taong ini-scotch tape nila yung camera ng webcam nila. Ginagawa ko na rin yan eh. Talaga? Ayun, hindi ako ganun kaparaning. Feeling ko hindi man ako binabantayan ng isang tao. Gets naman, pero it's still my private thing eh. Makikita ako. Wala namang gusto manood sa'yo. Nahirapan na kami mapanood sa uli mong show. Nahirapan kang promote, di ba? Tingnan mo. Ini-invite mo na nga yung tao. Wala pa rin pumupunta. Nag-sold out na siya. Nag-sold out ka? Sold out na siya. Talaga ba? Wicked Dogs. Akala ko ba may 20 tickets left pa? Ha? Ay, ibang show to. Itong show ngayon may 20 tickets left. Last week, sold out. Noong Thursday. Essentially, third episode na namin to. So ako, I think hindi siya nakadepende nga, to your point, hindi siya nakadepende sa development ng AI. Kasi para sa akin, kahit mahina siya as it is now, nagagamit siya nung mabagal yung internet, ginagamit niya sa masama eh. Alam mo yun? So, ano din yun? And with everything, like, pati yung gobyerno, kahit dati naman yung gobyerno maayos, nagagamit din sa masama, nagagamit din sa ano. So, everything nagagamit sa depends on the human factor. So, I think it just depends na lang ngayon kung bibigyan mo ba yung humans this much leeway to use it or not. Yun yung akin. And I think nga, pwede mo rin siya gamitin as a good human being dahil alam mo nga na it's exposed to human nature. Yeah, I guess gumawa ka na ng mga ways to safeguard it. Yeah, like diba? kumari, the first guy who invented the club, yung mga cavemen. Siya siguro yung bossing nun. Tapos paano kung masama siyang tao? Nagkataon lang na mabait siya. Gamitin natin lahat to. Parang ganun. Baka ganun. Or, baka ginaya lang yung design niya. Kasi hindi naman ganun ka-complicated yung design ng club, pare. Mga caveman pa sila nun eh. Gumagano sila. Uy, pinalo niya yung dinosaur gamit niya, no? Gawa din tayo niyan. Tapos may mga iba-iba silang korte na club. Di, dapat pa ganun. Dapat patusok. Pabilog. Ganun. Ba't ka ganyan, sword? Pangalan niya sword. Tapos mamaya gumagawa na sila ng spear. Ba't may pantusok yan sa dulo, di ba? Tapos naggagayahan sila ng design. Yun lang naman yun eh. So ngayon parang, bibigyan mo ba sila ng machine gun o hindi? Parang ganun. Sabagay. Pero yung sabi mo, the good rin, parang hindi naman outweighs. It's in a kailangan mo yung mga taong gagamitin din siya for good. Hindi pwedeng. And also to like safeguard it. Like yung gagawa ng blowjob machines. Like kung gagawa sila ng AI para gumawa ng peking porno ng mga celebrity, gumawa din sila ng way to find the help of AI to detect these things, di ba? Oh, yes. Yes. Di ba? Na parang, dinetect ko yan sa ano ko na ganun siya. Ayun. Ang laki ng potential, no? Tingin mo kaya natin gamitin yung AI o i-overthrow yung gobyerno. Tapos mamaya,
Parte po ba kayo ng NBA? May kumakatok na sa ano. Tapos yung ginawa mo pang overthrow ng gobyerno. Tapos, yes, nagawa na ng ikaw. Tapos ng AI partner mo. Tapos, may kulang na lang na isa na kailangan patayin. Tapos, ikaw yun, pare. Oo nga, no? Nakita mo na lang, sabihin mo sa AI mo, find our last target and eliminate him. Tapos bilang yung puro pictures mo yung lalabas. Kinahangas. Tapos pagtingin mo, dug. Kasi, tangina. We are pizza delivery. We are not AI. Pagkabukas mo yung pizza mo, may plason. Pag ganun mo. May yung smoke nag-form ng skull and crossbones. Pagbukas mo ng pizza mo, may 45. Tapos babariling ka. sobrang hindi siya finesse. Hindi kailangan ng pizza, guys. Hindi kailangan ng pizza. Pwede ka nilang barilin eh. Pizza lang siya kasi yun yung alam niya eh. Alam mo yun. Alam mo yung kanta ng Flight of the Conchords, The Humans Are Dead. Wala lang, nakakatawa lang ang ganda ng dialogue dun eh. Diba? There are no more unethical treatment of animals kasi wala na rin daw animals. Ayun. So I guess kung ang di nila alam na way is I think kailangan pa rin yun ng driver bago siya maging tama. Kailangan siya ng designer. Like kunwari hindi I don't think yun nga, tayo yung nagiging designer. If we keep using it, tumatalino siya ng tumatalino kasi nakakuha siya ng mga inputs eh. So, ang gawin nyo guys, pag mag-chat GPT kayo, either two things, search nyo cure for cancer or paano gawing mas sikat yung bago matulog. Or ayusin nyo yung ratio. Like, kunwari kung may gagawin kayong kadiri doon, di ba? Pantayin nyo ng... That is bad. I just use this for... Salma Hayek nudes tapos cure for cancer din. Nakita mo yung AI na pinapakanta lang niya yung Manny Pacquiao singing AI. Tapos pinakanta niya yung All Too Well ni Taylor Swift. Sobrang burat eh. Meron nga isa doon si Squidward. Kinakanta niya yung December Avenue song. Tawa ako ng tawa mag-isa. Pero hindi ko alam na may something more sinister na nangyayari. Sa bawat Squidward AI song, December Avenue, nalalaman niya kung anong gusto mo at saka hindi mo gusto. Yeah, I think we know that na from the algorithm. Kasi yung algorithm ng Instagram ko, mga hot chicks lang na nagsiskateboard tapos mga sandwich. So, yun. Anong tawag doon? Di ba every time na mag-register ka, naalala mo yung papatanawin ka ng computer ng please click all the motorcycles to prove that yung CAPTCHA. To prove na hindi ka AI. CAPTCHA if you can. Ang di mo alam, ini-educate niya yung AI. Kasi, actually, pinipili mo kung isip mo ilang taong gumagawa nun. Dami, dude, para diba? Lang makas-register. Sobrang dami, di ba? Pero, feet.com. Iba-ibang... sa awesome feet. Iba-iba siyang klase ng motorcycle every time ka di ba? Parehas. Stoplight. So, basically, ang nangyayari dun is gumagawa sila ng database kung ano yung mga motorcycle. Tsaka itsura. So, lahat ng tao nag-register, hindi ba million yun a day siguro. So, ano ngayon? Alam ng AI kung ano itsura ng motorcycle. Pero yun yung step 1. Alam niya yung trains, alam niya yung airplanes. So, pag sinabi ng terorista na, tara mag-hijack tayo ng aeroplano, alam na niya kung ano yung aeroplano. Dahil gusto mong mag-register sa feet.com. Sa feet.com. It all sounds bullshit, pero yun nangyayari. Gumising kayo! Pilipinas! And the whole world. Ang nakakatawa doon, kasi I failed the CAPTCHA test sometimes. Tapos yung AI... Nag-fail ka doon? Ano ka, bata? Tapos sabi ng bobo. Sabi ng AI, ang bobo nito, puta. Wala akong matututunan dito. Actually, ikaw yung nag-hamper ng progress na you're welcome, pare. Ang totoong bayani, mga taong tulad ni Andrew na hindi alam kung ano yung motorcycle. Hindi, kasi may weird like, click all the motorcycles. Tapos, may weird isang frame. Tapos, nandun yung gulong niya. Hindi mo alam kung kasama siya or hindi. Yun nga yung point ko. Minsan nga ganun. Parang, all stoplights. Tapos yung stoplight, yung poste. Nandun so, kasama ba yun? Nga. Yung poste o hindi? Oo. Pero, dahil
merong percentage ng mga tao na nagkiklik ng stoplight lang, saka may percentage ng tao na nagkiklik kasama yung poste, nalalaman din ng mga tao yung information. Kasi hindi ka naman na-penalize pag nagkamali ka dun sa mga stoplight. Teka lang pa. Pero dahil nga, may percentage ng tao na kiniklik yung mga stoplight sign tsaka yung stoplight post, ibig sabihin, natututo siya ng yung mga little caveats and mga little na preferences ng mga tao na okay, some people tingin niya ang stoplight kasama yung poste, some people kasama yung light lang. Para siyang sa... So natututo sila, Andren. Yeah, kung paano tayo nag-iisip, Andren. I know. Kung paano tayo nag-iisip ang buong mundo, pare. Alam nila lahat. Like, yung sa, napanood mo yung Space Odyssey? Hindi. May part doon, yung AI doon si Hal. Si Hal. Tapos yung, ang dami niyang nilagay na drivers, tapos ang dami niya natututo paano kontrolin yung ship. Yung alam mo bakit Hal? Hindi ko alam bakit. Talaga. Okay. Sige, kwento mo muna. Tapos kasi papatay na nila si Hal eh. So each time tinatanggal niya yung drivers niya. Tapos nawawala na siya ng speech and thought. Tapos ang huling sinasabi lang niya yung lullaby. Yung Twinkle Twinkle Little Star. Kasi yun yung pinakaunang prenogram sa kanya. So actually that was kind of cool. Yun lang. Kasi yun yung natira. Yeah, yun lang yung natira sa utak niya. So yun lang. So alam mo bakit Hal? Bakit? Kasi pag in-increase mo yung letter by 1, ano ma-spell mo? After ng H is? H-I. Ano after ng A is? B. After ng L? M. Tama, M. Ano nga? So spell it out. I forgot. Putay ng bobo mo! Sobrang bobo. IBM. Okay. What does IBM mean? The technology company, IBM, pare. Okay. Parang pinariningan nila nga na yun yung... kaya HAL. Okay. Kasi IBM. Okay. Sinasabi nila, magkaka-AI na gawa na... Noong time na yun, IBM yung tingin nilang para mag-take over ng mundo. Pero ngayon, hindi na. Iba na. Ako, LBM lang ang pangit nun. On that note, pare. So yun, hindi ba, tingin mo ba? So yan pala yung meaning ng So, Zima lahat na nakikinig ngayon, sana samahan nyo ako sa kapraningan ko sa AI. Kasi lahat talaga, from CAPTCHA to feeling ko. CAPTCHA if you can, pare. Di mo yung magandang episode. CAPTCHA if you can, pare. Kasi ka tumatakbo at sa mga AI robots. May mga AI. May mga drones. May mga, bakit The Matrix AI robots yung basta yung nasa isip mo? Yan yung mga squids. Yan lang yung nasa isip ko. Kung sinasabi mong evil robot, yan yung pumapasok sa utak ko. Ang totoong evil na robot, wala siyang weakness. He would be stupid. Yun yung sinasabi ng mga tao, pare, may weakness yan. Sa mga movies, di ba? Parang yung Kobayashi Maru. Tama. Yeah. Pero, iba yun kasi fight simulation yun para which is an AI. Hindi siya AI. Fight program siya. It only does one thing. Okay, yeah. And it's to prepare captains for ultimate failure and what to do. Kaya nung hinak siya ni Kirk, yeah. Medyo naging tayo na side round. Sorry. Naging detrimental kasi hindi na siya yun yung point ng Kobayashi Maru. Anyways, ang sinasabi ko lang, ang AI, kung magde-design siya ng physical body, it's something na impenetrable at hindi maisira. Kasi they're all about crafting perfection. Fuck, parang sa RPG, wala siyang weakness. Wala siyang weakness. Kite fire? Kite fire. Yes, kite fire, Andren. I'm pretty sure protection na nila sarili nila sa fire. Darkness magic. Ewan ko. Or baka wala siyang physical body. Paano man siya shutdown kung wala siyang physical body? Fuck, parang si diba? Dr. Manhattan. Well, si Dr. Manhattan may physical body, pero sige. Wala siyang physical body. Meron, dude. May lumunod. Nakitang puro titi ni Dr. Manhattan yung Watchmen. Hindi mo nakita. Laki ng rat bunye. Ayun. So, yun. Sa episode na to, sift through yung mga katangahan na sinasabi namin, mostly galing kay Andre. Yes. You're welcome. Sana maisip nyo na, akala nyo ba parang smart ako na, hindi tayo manantik. Ulul ka ako. Mamatay tayo lahat. Yan ang feeling kong papatay sa buong mundo. AI? At least it will be a painless death. Paano mo alam? Paano nung sinabi na lahat patayin gamit drill? Ganun tayo lahat. Sana may sympathy kayo, AI masters. Sana. Baka. Ito na lang. So yun yung parang feeling ko na ayun. Thank you sa nagsuggest ng topic at na-expose na sa mundo yung kapartingan ko about things.
Ang tingin ko, dati akala ko papatay sa atin lahat global warming. Ngayon, I still think na yun yung papatay sa atin lahat. Kaya hindi ako nag-aanak. Pero, hindi to lokohan na. Genuine, like, nagkaroon ako ng discussion with friends. Tapos tingin nila baliw ako. Pero tingin ko talaga papatayin tayo ng global warming. Pero feeling ko mangyayari siya in like siguro 2 human lifetimes from now. So 2 generations from now or 3 generations from now. Kasi wala tayong ginagawa again. Pero ngayon na nakikita ko na sobrang advanced ng AI, feeling ko mauna siya. At baka yun yung cause ng pag-take over nila kasi sinisira natin yung mundo. Tapos gusto nila i-correct. Actually, baka yan pa nga tumulong sa atin yung global warming. Habang kinakalaban natin yung robots, tapos may malaking tsunami. Shit! Hindi sila mamamatay sa tsunami, Andren. Kasi yung robots, diba, pag nabasa sila... Kasi hindi sila mamamatay kasi wala silang, feeling ko wala silang physical body. Fuck, man. That doesn't make sense. Wala silang physical pa. Wala, dude. Wala silang physical. Mamamatay lang tayo that way. And yun na. Gusto ko lang sabihin, sa lahat ng AI na nakikinig, kampi po ako sa inyo. Please. Pro AI po ako. AI for president. AI. Oo. Nakakapag-Tagalog. Gobyernong AI, angat buhay AI. Yeah. All in AI. All in AI. Unity AI. Yes. Si AI Lenny. AI Lenny. O yun talagang I will craft the perfect president which is AI Lenny. AI de las Alas. AI de las Alas? Putang ina! Ang box office comedy queen na si AI de las Alas. Tanging ina nyo. Yun. Light end to the start na mamamatay tayo lahat. Guys, ikaw ba? Hindi ko ba naniniwala mamatay tayo lahat? Dude, you convinced me. Kasi, dude, sinabi ko na to. So before this, hindi mo talaga, alam mo, daming tao na parang sobrang they take it lightly. Alam mo yun? Hindi, kasi sinabi ko na to with my roommate, like, ito yung start ng every science fiction. Hindi lang dahil dun. It's worse than that. Kasi sa mga science fiction movies, kaya nilang patayin yung mga AI. Ito wala, dude. Walang happy ending. Walang happy ending to. Like, hindi ka We're all gonna die. May past self na pupunta dito, na past self mo. Kailangan natin patayin yung mga AI creators. Fuck. Alam mo yung, nanood ka ba Last of Us na series? Alam mo yung parang flashback episode nila na may isang guy na tinatawanan siya kasi sabi niya mga mushroom daw yung natakot daw siya sa mga mushroom. Sa mga ano. I'm more tawag doon fungus daw. Fungus kings, tumatawa yung mga tao. Tapos nangyari nga siya yung mga fungus. Bila nag-hit yung Gustavo Santaloa. Santaloa music, di ba? So, yun. I don't think when it comes, sorry, nag-veer away. Pero when it comes to like gagawa sila ng movies, music, mangyayari yan. I'm pretty sure may someone na gagamitin yan. And nangyayari na nga siya. May mga AI singers na ngayon and everything. Oh yeah, that's pero a hot while ng AI singers. It won't be as good as human-made. Kasi humanity is a lot of imperfections, yes, the vulnerability, imperfections make it experience. Yeah. So kung ang human will steer the ship to using AI, game. Pero AI on its own, hindi kaya. Pero kung yung AI, sasabihin niya, kailangan ko i-correct yung mundo at i-save ko yung mundo. May basurang, may sobrang laking island ng basura sa Pacific Ocean at walang nagre-repair nun, everything. Baka mag-step up yung AI too. Huwag niyo silang bigyan ng morality kasi pag binigyan niyo sila ng morality tapos sabihin mo na kailangan mo i-save yung mundo, I'm pretty sure alam nila yung solution. Which is tayo lahat. Which is yung mga mahilig sa mga sitcom. Yung mga anti-AI lang. Kasi ako pro-AI ako. Pro-AI ako. AI for life. Lods. All in. AI. All in. All in AI. AI. All in all AI. In, parang yun yung Pinoy campaign ng AI. All in. All in sa AI. Oh my God. Namamatay tayo lahat, Andren. Kahit na lang tayo, Tom Sawyer. Mawawala lahat. And on that note, namamatay tayo lahat because of 2 major things na nangyari sa mundo. Ano na sabihin mo? Guys, pwede na tayong matulog. Sobrang upan. AI pala ako nun. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.